Kaya ang Diyos po ay siniseryoso, mga kapatid. Kailanman, Jesus never play a game. Kailanman po si Jesus hindi nagbiro. Even in His Word. Kaya dapat po siseryosohin natin ang Diyos, even His Word. His Word is truth. Jesus is very humble, caring. Diba sabi niya, I am gentle and humble of heart. And so nice. And again, He is not always nice. Kasi truth siya. Nice people will tell you what you want to hear. Yung mga tao marunong makisama, ang sasabihin niya sa'yo yung salitang gusto mong marinig. But Jesus Christ will tell you the word you need to hear. Kung ano yung dapat mong marinig, yun ang sasabihin niya. Kasi truth siya. Nice people don't want trouble. Don't want to be maka-open. Kasi nice sila eh. Ayaw nilang maka-open ng tao. But Jesus Christ will go. When He speak, He go always zeroed in the root cause of the problem. To set people free and to deliver people. Eh kaso, minsan truth hurts eh. Di ba? Di ba pagka nagpiprit siya, he is nice but he is not always nice. Yung mga Pariseo na kaya lang nakikinig para hanapan siya ng butas. At laging humahanap para siya mapatay. Ano sabi ni Jesus? Para kayong mga nicho. Gaganda ng labas ninyo. Ang loob ninyo, gulo. Ang babaho. Mga kalansay ng tao. Hypocrite! Okay tayo. He is nice but he is not always nice. Kita niyo ba? Tuhog kagad yung root of the problem. Kaya, kilalanin natin ang Christ of the Bible. Na, kasi nalalaw namin si Atty. Nabanggit ko kasi po maraming Christian po yung iba nasanay sa comfort. Nasanay sa comfort at sa mga prosperity. Kaya pag dumadaan sa mga testings and trials, hindi ka agad maka-cope up. God is God. Sabi ko, Tony, dinadaan ka lang ng Panginoon sa more breaking because God wants you to be more great and more humble. Kasi siya, Tony po, humble. Just endure, Tony. Hindi naman forever yan. In fact, medyo maganda na nga salita niya. Amen! Maganda nyo? Amen! Sabi ko noon kasi, pagka hindi mo kilala ang sovereignty ng Diyos, matitisod ka sa Diyos. Anong sabi doon? At nung natapos na ang kasamaan, pinadala ng Diyos kay Job. Nawala na ang captivity ni Job. Kapahintulutan ng Diyos yun. Very extreme. Very extreme. Kaya lagi kami nabanggit, maratakot po tayo sa Diyos. Paano ilagay ka niya, ipasapit sa iyo ang kapahintulutang kasamaan ng Diyos? Asa yung praise the Lord mo? Asa yung praise the Lord, glory to God, I love you Lord natin. Baka wala na. We must have fear of the Lord. Nakakatakot ng Diyos on the other side. Nakita lang kasi natin yung other side eh. Bagamat yung mga kapahintulutan ng Diyos na yan, ang puputom lang yan,
goodness of God. Psalm 136, buong chapter nun. Magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat ang kanyang kagandahan loob ay magpapaglanman. Isipin mo, iyalaw, mamatayan ka ng 10 anak. Yung isang pastor, kaisa-isa niyang anak na babae, namatay. Katap. Sabi niya, gusto ko ibangga yung kotse ko sa EDSA. Kaya lang traffic. Traffic lang eh. So don't play with God. Don't play with His word. His word is true. Gracious lang po talaga ang Diyos, mga kapatid. Kasi kung iisipin, sabi nga ni Kanin, walang reason para magkasakit yan eh. Disiplinado, nag-exercise, pati sa pagkain, kumakain ng karne, binubukod yung taba. Tapos kahit na torne, pag iihiyan, nagbibigay ng tip yan, sa may isa, may bayan. Bibigyan ng malaking pera, sisiran. What reason para umabot si Atty. ng ganon? Sabi ka, Atty., parang ano yun eh, sabi ng Diyos kay Satanas eh. Walang dahilan para pagbuhatan ko ng kamay ito. Pagsigog. Sige. Huwag mo lang papatayin. Pwede gano'n, nangyari kaya ko. Sige, subukan mo. Sige, huwag lang papatayin. Sige, tingnan ko kung makaya mo yan. Samantalang, tutusin, sinubo ko sa Satanas. Tingnan ko kung gaano katiting kilabot ang kaya mo. At hindi makakaya nitong lingkod ko siya. You see? Napakalaga po ng intimacy with God. Pag hindi mo alam o natin kilala ang Diyos sa malalim na pamamaraan or His ways, is not our ways, His thought is not ours. Matitisod ka sa Diyos. Magtatampo ka sa Diyos, sasama loob mo sa Diyos. Yan di Baptist nga, nagtampo eh. Great prophet, natisod eh. Lord, ikaw ba talaga? Nakulong ako rito, di man ako dinalaw. Hindi mo lang sinugo si Juan, si Pedro. Because alam na Jesus, the will of God and the Father for John the Baptist to die as a martyr. Hindi alam niya, pinagmamalaki sa na Jesus. Hindi niya alam, he is more than a prophet. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang pinanganak ng ina. O mula noon hanggang ngayon, nadadakila dyan kay John the Baptist. Hindi alam ni John the Baptist yun. Pinagmamalaki siya ng Jesus. Eh bakit hindi siya dinalaw ni Jesus? Ano ba naman silipin mo? Eh baka akin lang to. Baka kasi bumigay ang pagkatao ni Jesus. Ang will of God kay John the Baptist to die as a martyr. Paano kung ang will sa'yo ng Diyos is to die as a martyr? Sa kanila na lang, Lord. Pero kay John the Baptist, just one explanation is enough. Ganun ba? Okay, sige, rock and roll heaven na. Kasi pag ninalaw ni Jesus si John the Baptist, baka bumigay siya, kamusta ka na dyan? Alam ko, ikaw ang forerunner eh. Pinakilala mo. Baka mayakap na siya dyan. Sige, lalabas na kita. Baka mapatay mo niya si Herodes. Nasira ko na yung plan of God. God's thought is higher than our thought. Ang mga solusyon lang natin yan, basta ang Diyos nagbigay ng explanation, yun eh, tanggapin na natin. Payapain natin sa rin. Just endure. Just endure. When God speaks, everything is settled. Kaya, nung nalaman ni John the Baptist, siya pala ay ibibigyan ng Diyos. Ay, okay na yun. Okay na. Yan ang kasiyahan ko eh. Mag-mature po tayo at maging totoo sa ating Christian life. There are more troubles in the horizon.
Buksan natin ang ating Bible sa Psalms 56, 1 to 8. Tumayo po tayo, babasahin ni Myla. Sige. Awit 56, 1-8. Maawa ka sa akin, O Diyos, sapagkat sasakmalin ako ng tao. Buong araw ay nagbabag siya at pinipipati ako. Ibig ako sumali na aking mga kaaway. Buong araw, sapagkat sila'y maraming nagkakaluan na nagsisilaban sa akin. Sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Sa Diyos ay ilalagak ko ang aking tiwala. Hindi ako natatakot anong magagawa ng laman sa akin. Buong araw ay binabagtad nila ang aking mga salita. Lahat ng kanilang mga pag-iisip ay laban sa akin sa ikasasama. Sila'y nagtitisang, sila nagsisikong tubig, kanilang natanda ng aking mga hakbang gaya ng kanilang pag-aabang sa aking kaluluwa. Tatakas ba sila sa pamamagitan ng masama? Sa galit ay ilumok mo ang bayan, O Diyos. Iyong sinisilaysay ang aking mga paggagala, ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya, wala ba sila sa iyong aklat? Ang pamagat po na ating pag-aaralan ay Tears in Heaven. Tears in Heaven. May mga umiiyak ba sa langit? Akala ko ang langit ay masaya. Wala pong umiiyak sa langit ngayon. Ang sinasabi kong tears, yung luha na iniiyak yan sa langit. Sabi nga ni David, iniipon ko ang aking luha, nilalagay ko sa bottle. Kaya, this world is full of tears. People cried a trillion tears. Pagmula noon, kaya ang mundo po ay punong-puno ng pagluha. Yan po ang other side. Ngunit meron pong tears na wasteful. Hindi po lahat ng tears nilalagay ng Diyos sa bote. Yun lang precious tears. Luha, dahil sa pagsunod sa Kanya, pag sumunod ka sabi ni Jesus, pag sumunod ka sa akin, you will be hated by the world. You will be persecuted. Nagpupos ng tears yan. Yung mga luha mo dahil sa lost loved ones o nawalang mga mabubuting tao. Yung mga loved ones mo na napahiwalay sa'yo. Kasi minsan sa sementeryo may mga umiiyak pa rin. Minsan sinasalat-salat pa yung letter ng lapida. Nag-iiwan pa ng sulat. Nung naglilinis na yung janitor, nakita, we want to show the world that we love you. So, yung mga valid tears. Hindi yung tumaya ka sa sabong na saan magkamiyak ka. Hindi hinihipo ng Diyos yun. Patunay na hindi lahat ng tears dinadala ng Diyos sa langit. Nung itinakwil ng Diyos si King Saul, umiyak po si Prophet Samuel. Ano sabi ng Diyos? Hanggang kailan ka iiyak? Hanggang kailan hindi ka titigil ng pag-iyak? Sayang lang ang luha mo. Sa taong yan. Bakit? Itinakwil ko na, niniiyakan mo pa. So, tiyakin po natin na ang mga tears natin ay valid. Yung madadala ng Diyos sa langit. Di namang iba, mga lalaki, hindi umiiyak. Dahil pag umiiyak ka, hindi ka tunay na lalaki. Hindi nila alam yung tears, sangkap ng tao yun. Nung nilikha ng Diyos ang langit, tao, sa isang kwento,
ando yung anghel na tinitignan, yun po, ang ganda po, no? Bago hingahan, bakit po may tubig sa bandang mata? Ano po yung tubig? Yun yung luha. Pag sila'y nalulungkot, mag-i-excrete sila ng luha para gumaan ang kanilang mga pakiramdam. Sabi na, wow, very nice, Lord, very nice. Pagka nagsiksiki pa ka ng damdamin, pag nailabas na nila yung kanilang luha, gumagaan na ang kanilang pakiramdam. Yung pala yung tubig na yun. Kala natin yung luha ay tubig. It is a healing water. Naalala ko yung kapatiran dito, di ka nakapagin yung pangalan, nakaiyak rin. Kung nakaiyak na, tawa na eh. Pagkatapos umiyak, tawa na. Iba, hindi ako iyak. Parang hindi ka tunay na lalaki pag hindi ka umiyak. Pag umiyak ka. Si King David nga, warrior eh, tapang eh. Hari pa. Naging hari, umiyak eh. Si Jacob, na akala niya namatay si Joseph, his beloved son. Hindi lang umiyak, ang buhos pa ng buhangin eh, sa ulo eh. Noong si Lazaro namatay, yung pinakamaiksing verse sa Bible, and Jesus wept. May tulong po yung niya. Naglalabas yun ng stress hormones. Kaya gumagaan ang ating pakiramdam. Ako po ay iyakin noon. Konting sama na gawin sa akin ng tao, naiyak ko. Kaya, nung naborn po ako, hindi na ako naiyak pag ginagawa masama ng tao. I destroy it. Sinisira ko yung na nare-review sila sa lang. Hindi ako umiyak sa masamang ginagawa ng tao. Sa Diyos lang po ako umiyak. Yung sa harapan ng Diyos, naiyak ko. Lagi. Almost every day. Kasi madadaon ka pag umiyak ka. Naalala ko si Rudy Wise. Survivor ng Holocaust. Alam niyo yung Holocaust? Lagi ako nagkukwento ng Holocaust, pero ewan ko kung alam niyo. Holocaust. Pero alam mo yung Holocaust? Holocaust. Yung po ba yung panahon na pinatayan ng mga Jews? The extermination of 6 million Jews. Sabi ni Rudy Wise. Kasi kasama sila ron. Napanood ko yun, true story. Nasa Russia sila. German Jew. Nasa Russia sila. Doon sa graveyard, kung saan sila bibitayin. Dami ron, dami. Bata, matanda, babae, lalaki. May dumaan truck ng German. Kaya yung mga sundalo ng German. May dumaan truck na screenan sila. Hinila niya na kagad yung asawa niya sa sukal, nakatakas. Tago sila ng tago. Hanggang sa nakita niya yung lugar mismo na pinagmamasakeran. Sabi ng asawa niya, women, children. Napalood si Rudy Wise. Napalood na. But I will never cry. Pag umiyak ako, madadaw na ako. Ang spirit ko masyadong matagaw. Kaya, I will never cry. Kasi tinatagal niya yung loob niya. Isipin mo, minamasakal ka babagan mo. Hanggang sa nagtago sila sa isang bahay, kumbaga, uubusin sila eh. Tapos hanggang sa may kumakapok.
Pinilit niya yung mga civilian. Pero may mga baril. Eh, binuksan nila. Buksan ng pinto eh. Tapos, nakita ng asawa niya yung isa may kwintas. Yung David Star. O yung David Star, para nagkakaintindihan tayo. Ilang kanto yung David Star? Yung bandera ng Israel. Ilang kanto meron yun? Di ba yung star, 5 kanto? Kasi ang sign ng Jew, yung David Star, lahat ng mga Hudyo ng World War II may David Star sa talikat para identify sila kaagad. Una, dineclare ni Hitler lahat ng Hudyo maglalagay ng David Star, 8 inches square meter. Nung meron na, lahat ng may David Star, tanggalin lang sa trabaho yan. Yung mga business niyan, huwag niyong tanggiligin. Yan. Unti-unti. Later on, lahat ng mga David Star, dali sa concentration camp. Later on, lahat ng may David Star, patayin lahat yan. Nakita niya, sabi ng asawa niya, "You're Jew." Sabi niya nila, "We too." Eh sabi ni Rudy Weiss, "Jews with guns." Kasi alam nila, para silang papatay yung baboy. Pero ito, may mga baril. Jews with guns. Eh sabi nila, Jew sila. Sabi ng leader, ginamayan ka agad si Rudy Weiss. Shalom! Sumama na siya doon sa partisan. Counter yun dito ng guerrilla. Kaya sumama doon si Rudy Weiss. Eh, German siya, German Jew. Ang dami lang napasok ng German barracks. Dami lang napatay. Dahil nagkasalita siya ng German eh. Isusod-sundan ng German. Ganun. Ito, mga ano yan, nakikita niya yung mga sanubala, mamayang gabi. You see, because kaya taga niya ito. Hindi siya umiyak sa gawa ng demonyo. Huwag kang iyak sa gawa ng demonyo, labanan mo. Pag umiyak ka niya, natawa ng kalabing sa tagas. Effective pala. Guruin mo ba? Sige, saktan mo ba? Eh, kung di ka umiyak, mawasa kita. Pero sa Diyos, iiyak tayo. Sa mga mabubuting tao na nawala. Sabi nga, makiiyak kayo sa umiiyak. Makigalak kayo sa nagagalak. Yun ay in the right way. Kaya, hindi po masamang umiiyak. So, patunay na, sabi, inilalagay mo, pati ng aking paggala ay nakasulat sa iyong aklat. Di ba? Basahin sa umpisa. Yung paggala-gala mo, kasi mga pagtago-tago ni David, magpasok-pasok niya sa kuweba, pagtakas-takas, yung pag-ulul-ululan niya, yung nakasulat yun. Nakasulat pala yan, Lord, sa iyong ano. So, number 1. Bakit iniipon ng Diyos ang lupa ng mga tao? Because He is concerned of every deepest pain and sorrow of humanity. And Diyos po ay concerned sa pinaka-deepest pain na naranasan ng tao. Pero mong ipunin ng Diyos yung luha mo. Yung luha is, hindi lang basta tubig yan eh. It is the deepest prayer, kung tutusin. It is the deepest word from the heart na inilalapit sa Diyos. Prayer din yung luha. Di ba pagka naiyak ka, puno-puno ka ng kapaitan. Kahit wala kang sinasabing word, yung patak ng luha, nag-ano yan ng maraming meaning. Isang patak ng luha, maybe it project 1,000 words or meaning. Yun po yung prayer na hindi nasambit lang.
Yung paghingi sa Diyos ng panalangin na hindi, na walang letra. Ayun yun. Naintindihan na ng Diyos yun. Kaya, pero isang pastor, tanda ko pa, kabataan pa ako, pastor. Nadera. Yun ang spelling. Sige, umiyak ka! Sige! Sige! Umiyak ka! Sige! Lagi. Uy, hindi ko kayo tinuturo. Hindi ko kayo tinuturo maging iyakin, ha? Tinuturo ko kayo maging matapang. Pero sa Diyos, iiyak tayo. Hindi masamang maging maawain tao na kahit sa hayop, naawaan ko eh. Naalala ko yung nakita mong puting mga tumat sa awang-awa ako. Kasi apat sila, magkakapatid siguro. Magkaharap yung dalawa, tapos yung dalawa magkaharap din. Nagaanan ko dyan sa amin, para nag-uusap. Anong susunod natin yung parang itinapon. Nilagpasan ko na. Hindi ko na pwedeng iuwi. Dami puta. Later on, gasagasaan kami. Kung mamamatay sa gusto. Puro damo dyan, yun ang kakainin. Kaya, you don't love God if you don't love animals. Hanggang tao ka lang pala. But God's other creation, wala kang puso. Wala tayong puso. They are also creation by God na mayroong covenant. Sabi ng Diyos kay Noah, eto ang aking tibay sa inyo. Sa lahat ng kasama niyo dyan, sa loob, mga hayop dyan. Ayan ang rainbow. If you don't love animals, you don't love God. Kailangan mo mag-breakthrough. Kailangan natin mag-breakthrough. So, patunay yun na ang Diyos po ay may malalim na concern sa every human pain and sorrow. Akala mo ipunin pa yung ano mo. Kaya yung pong luha, hindi basura yun. Para bang baliwala. Hindi po basura yun. It is precious in the eyes of God. Yung iyak mo, precious po yan in the eyes of God. Kaya, alam ng Diyos yan kung ano yung mga sinasabi ng luha mo. Eh, yung lang dugo na patay na tao nagsasalita, naiintindihan ng Diyos Dito, Jesus say, God is a God of recording. Biro mo pati tiniest thing in our life, nire-record pa pala ng Diyos. Ano ba iniiyak mo ngayon? Huwag lang yung iniwan ka ng nobyo o nobyo mo walang kakwenta-kwentang tao, tapos iniyakan mo pa. Batuhan pa kita. Niligtas na nga kita Niligtas na nga kita, iniyakan mo pa. Hindi pwede. Meron pong kanta si Eric Clapton. Kilala niyo. Tears in Heaven. Naging Christian po yun si Eric Clapton. O para makilala niyo yung kanta niya, o baka makilala niyo siya na rin niya. Would you know my name if I saw you in heaven? Narinig niyo? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong to carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Pero nabula siya. Kinanta niya yun nung namatay yung anak niya. Na-compose niya 1 week after his son's death. Nahulog yung anak niya sa 53rd floor sa condominium na tinitira nila. Nahulog yung bata, 4 years old. Gwapo yung bata, blood na blood yung uho. Ang anak niya 5, bunso yung lalaki.
nahulog yun because of guilt, because of pain and guilt din. Kasi absentee father siya. Kasi ano siya eh? Celebrities eh. Para makilala niyo pa siya, ibang kanta niya na It's late in the evening, oh, I feel wonderful to see the love in you. Anyway, pero huli nung lyrics nun, I know I'm sure. Kasi nung kinanta niya yun, sabi niya, marinig sana nung anak niya. Sa isang parang show din. Kaso hindi niya natapos kasi nga napatid yung mga gitara nila. Parang natumba siya eh. Kasi nga kasi sa tindi ng pain tsaka yung guilt din. Pero kasi wala ako lagi sa akin eh. Hindi ko naalala yung anak ko. Beyond the door. Isabi, sa likod na ng langit. I know I'm sure that there will be no more tears in heaven. Ayaw, bumawi. Totoo naman yun eh. Revelation 21:4. At lahat ng luha sa inyong mga mata ay papahirin ko. Kasi yung loved ones mong nawala ay makakasama mo. Yung bayaw kong elder ng church, sabi na rin, kasama ko. Sabi nung Espiritu na ready, sabi ko lang, habang bumubulwak yung dugo sa bunganga, Jesus help me, Jesus help me, Jesus help me. Kaya lang namatay siya. Pagka nagkaroon na ng unity or union, no more tears. I know, I'm sure, there will be no more tears. In heaven. At the right time, pagdating ni Pe sa langit, mano si Ed, nakangiti. No more tears. No more tears. Yung anak ni Eric Clapton na 4 years old, pagdating sa langit, no more tears. Wala nang tears. So, patunay po na ang Diyos ay concerned sa ating previous sorrow and pain. At nagre-represent din, pangalawa, nagari sa gano'ng recording. Di ba? Nagre-record niya yun. Pati yung paggala natin, yung paghiga-higa ko sa damo, noon, alam din ng Diyos yun. Doon, umiyak ako nun. At pinabot ko to. Naglingkod ako sa'yo, pagkuhin. Ito, paghiga-higa. Madaling araw, aalis na. Good morning. Sabi ko, good morning sa inyo. Ginagawa ko ka. Kasi nakakaya. Ito inabot yun. But I trust na nagot ka. Sabi ko, anyway, wala akong gagawa. Pinahintulog mo eh. Kung kasiyahan mo pa eh. Sige. But it's all over. Sabi ni David, yung paggala-gala mo, naka-record yan. Kita ko lahat yan. Sabi niya sa akin ng Panginoon, I love you. Yung question ko pa, but I love you. Dapat deliver me. Dapat heal me. Totoo pala, pag sinabi ng Diyos, mahal ka niya, whatever circumstances is, whatever you feel in your body, pag sinabing mahal ka niya, hindi naman babago yun. Kasi hindi naman siya sinungaling. Just let it pass. Just enjoy. Hindi naman mananatili yan. Hindi mananatili yan. Eh sabi ko, maging malalim po tayo sa harapan. Kung hindi natin alam yung sovereignty ng Diyos, yung mga plan niya, matitisin po tayo. Matitisin tayo sa Diyos. Unless talagang mahal mo ang Diyos.
Para hindi ka matiisod sa Diyos, mahalin mo ang Diyos, buong puso, buong isip, buong kaluluwa. O, hindi ka matitisod sa Diyos. Lord, kaganyan ko mahal naman kita. O, sige na. But sa mga ganong moment of life, ang kailangan talaga natin, grace and mercy. Walang matatagpo sa Diyos. Pag dumaan ka sa mga testing, trials, heavy battles, walang strength. Kahit katiting na meron ka, ang uubra. Wala. Talagang hihingi ka ng awa sa Diyos. Kaya ako ay nagpapasalamat si Atty. Nakakangiti-ngiti na at nakakasalita na ng maayos-ayos. Kaya nalaman sa Panginoon. Makayanan niya pa, konti na lang naman. Matapos niya sana yung season. Season lang naman yan. Kaya, kasi tuwan-tuwa sila si Atty. Aya na yung konting karanasan ko na nasa-share ko sa kanya, na-encourage siya. Kaya, dumatingan tayo ng aking mga testings and trials sa hirap. Kaya ang puso ko naman lagi connected lagi sa Diyos yan. One second, ialis ko ang aking spirit, ang puso ko sa Diyos. I will feel the pain. Kaya hindi pwede, lagi nakakunik. Kahit naman ngayon. Kasi yun ang magsusurvive sa atin in times of great troubles. Yung ating intimacy with God. Kita nyo sa Jesus, kahit sa napakatinding pain, hindi nawala yung faith niya sa Diyos eh. Taong-tao lang siya rin eh. Father, my God, why thou hast forsaken me? Hindi niya sinabing, there is no God. Kung meron Diyos, ba't ako nakapako dito? Kung meron Diyos, hindi man lang co-creator, ba't ako pinabayaan? Hindi. Andun pa rin yung intimacy niya sa Diyos. Kaya yan ang huwag mawala yung intimacy natin sa Diyos. Kaya napakahalaga niya. Abayan na Jesus, madali ko kayong iganti. Luke 18. Madali ko kayong iganti sa inyong mga kaaway. Pagbalik ko, may masumpungan kaya ako para ng palataya. Sabi na parang yung problema mo ngayon, kaaway mo ngayon, ang dali ko kayo iganti dyan eh. Tao lang yan, iba naman yan. Sampiti ko lang dyan. Isang buga ko lang yan, patay lahat yan. Tanong, meron ka bang faith talaga sa akin? Kaya nga nabanggit ko na magseryoso tayo sa Diyos sa masalita. Pagka ang Diyos nagwawarning, napakinggan natin. Then sabi ng Panginoon, pag ako nagsalita, wala yung tanggin. Pag dumarating na yung time ng kakilabutan ay nasa iyo. You will ask help from me. I will not answer. Bakit? Dahil hindi ka marunong magtanda. Kumbaga, kung ibababa natin ang salita ng sa level ng pinakamababang tao hanggang sa kanto. Paano yan tawag ko't salita sa iyo? Ginawa mo na ako sa plaka. Yung wisdom ko, ipinahayag ko sa aking mga lingkod, to save you, ginawa mo akong tanga. Kaya pag ang kakilabutan ay dumarating, tatawag ka sa akin, hindi ako tutugon. So, enjoy the terror! God will not answer. Pagka kilabot ka na sa takot, sabi ng Panginoon, nasa Bible yan, Proverbs chapter 1, enjoy the terror! Dahil nung ako nagsalita, parang tanggi mo. Now, inaani mo. Yung mga disobedience natin, aanin natin yan eh. Inaano mo na yung disobedience mo. Enjoy it! I will not answer! Kaya ang Diyos nakakatakot eh, mga kapatid eh. Kailan mo si Jesus hindi naglaro ng game? Di ba tayo, baliwan, pakailan po. Sige, pag kayo pakilabutan, nasa iyo na tatawag ka sa akin, I will not answer! Feel the pain. Feel the terror. Hanggang sa matuto ka magtanda. O yan, message ng Diyos yan. Tapos, statement pa rin tayo. Ay, ako.
Ingat po tayo, mga batid. God has the other side. So, God is according God, sabi ni Jesus, pati na nga yung buhok ninyo. Sabi ni Jesus, kahit buhok nyo bilang ng Diyos. Kaya, means to say, God is a God of record. Sabi pa sa Psalms 90 verse 12, God teach us to number our days. Kaya nagre-record po talaga ang Diyos. Pero kung tayo naman totoo magre-repent, wala naman kagad lahat yun. Wala kagad lahat yun. Tears is the best word that heart can speak. Ang po. Yung luha ang pinaka-best na salita na pwedeng masampit ng galing sa ikukaibubuhan ng puso. Kasi may meaning yung mga tears na yun. May meaning po yan. Yung mga kapait-paitan nandyan eh. Of course, meron ding tears of joy. Yung tears, prayer din yan. Your tear is special to God. That's why He put it in a bottle. It means to say He is concerned of your pain, sorrows, hurt, suffering. Mamaya pagkatapos natin, bago tayo matapos, yun namang isa, papatutuloy natin. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dream, wounded heart, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into joy. Yan. Kaya, pag dumang ka sa mabigat na testing na lagpasan mo, glory, laging mo nandang ng you always feel at any moment the presence of God. Kaya lagi ka rin napapahiyak. Kaya yung mga apostol, mga servant of God, because naranasan lang glory ng Diyos, kahit ano gawin mo hindi bumibigay. Si Esteban, binabato na, di ba? Kasama matay, nakita yung glory ng Diyos. Kaya napakahalaga, maranasan natin yung glory ng Diyos. Kahit by faith man lang. Di ba, binabato na siya, ang hirap nun. Alam niyo ba, pagbato, marami bumabato. Pagbitay noon, bato. Sunod-sunod yung laki ng bato noon. Maliit, hanggang sa palaki. Hanggang sa may finishing yun. Pagka wala ka nang malaging isang pinakamalaki yun, lalapit kayo sa ulo. Boom! Patay ka na nun. Ano sabi ni Esteban? Habang ginaganon siya, Lord, huwag mong i-check sa kanila itong kasalanan. Patawaran mo sila, pabayaan mo na sila. Biro mo, nakita niya si Jesus nasa tabi ng kamay. Ano ba naman itong mga bato ito? Ano ba naman itong buhay ko rito na sabihin natin 50 years samantalang thousands of thousands, endless years of glory is waiting for me in heaven, in eternity. Lord, pasensya mo na ito. Pero yan, mabato pa isa. Huwag mo na ngayon yan. Because naranasan nila ang glory ng Diyos. Ano ba glory ng Diyos? Yung presence ng Diyos. Yung mga signs and wonders, glory din ng Diyos yan. Tingnan nyo si Paul, nung nakarating sa third heaven, nakita niya ang buong glory ng langit. Kaya nung bilang sa lupa, Paul, huwag kang pumunta sa Jerusalem. Itatali ka nila ron. Huwag nyo nga akong ganyan-ganyan. Kahit nga patayin ako, nakanda ako. Bakit? Kasi yung glory ng Diyos. Naranasan niya. Hindi lalo ng Panginoon. Danas. Tutusin po, usapan lang ng ama yun at ng anak eh. Anak, ikaw mag-ano ha. O sige po, gano'n. Doon pa lang sa eternity pass, lugod na ang Diyos kay Jesus. Kaya nung binautis mo yan ang sinisip ako ano. Plano na nila yun. Kasi Jesus mamatay para sa gano'n, sa ganito, for the sake of salvation of humanity. So, yung tears po ay special po yan. Kaya, again,
alis ng burden kahit pa paano. At nalilinis po ang ating mga mata. Dati, gulo-gulo tayo. Dito, pero nung lumuha na tayo, pagtingin natin sa mga bagay, sa mga tao, maliwanag na. Kasi nalinis na ng luha ang ating mga mata. Kaya, kaya tiyakin lang natin na, again, no, yung luha, hindi lahat ng luha ay itinatabi ng Diyos. Yun ang luha may kabuluhan. Bilang pagtatapos, sabi sa Revelation 21:4, aalisin ng Diyos ang luha sa ating mga mata. Kasi, ito sabi, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, at hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o mga pananambitan man, o hirap pa man, ang mga bagay ng nauna ay naparang na. Kaya yun po mga kapatid, yung mga tears natin ngayon, later on, ay papahirin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na makakaulit. Pangalawa, He will turn your tears or sorrows into joy. Kaya, ang forever po, yung joy, hindi yung kalamatian. Kalamatian, ito lang po yan sa lupa. Yung tears po, yung po, deepest, sincere language of the heart. So, kaya ngayon, paghihanda-handa kaila yung muling kanta. Na ano man lang, ingat, so, ano ba mga pain natin? Kung yung pain natin ngayon ay bunga natin kasalanan, pagkakamali, wrong na desisyon, or hardness of heart, stiffness of the leg, hingin natin ang tawad sa Diyos para makapagumgagan ng Diyos sa ating mga present situation at buhay. At tandaan na nga po natin, Jesus Christ, He never play again at anyone, at any time. Kaya maging seryoso na po tayo sa Panginoon kasi salita po niya,
O, at sabi naman ng Panginoon, di ba kinukondem si Jesus ng mga blasphemer, nung nakapako siya sa krus, ng mga mamamuso, nandun siya hindi para sila i-condemn. Ano si Jesus sa krus para bigyan ng second chance yung mga namumuso sa kanya. Yung nagsabi ka, kung anak ka ng Diyos, bumaba ka dyan. Gagawin na pa yung ulo. He is there not to kill them or condemn them, but to give them another chance to be saved, to be changed. Kaya sa atin, just in case, nagkaroon tayo ng mga luha because of other, mga pain, sorrows, ating pagkakaman, hindi natin ang tawad sa Diyos. At dahil naman sa pagsunod natin sa Diyos, paggawa natin ng tama, at karanasan dito sa buhay, nagkakaroon tayo ng mga pain din. Eh yun sabi ng Panginoon, just give them to Jesus. Bigay yun sa akin. In fact, kung kayo na-broke, na-wounded ang heart nyo, mas ako. Mas ako. Ilang million souls ang dinadala ko. Kaya mas hirap na hirap po, Panginoon. Ginawa niya yan. Kaya humingi siya ng tubig kasi meron pang sa krus, meron pang isang word ako sasabihin. Kaya kailangan ko na nang inumin. Di ba? Yung muling binigay sa kanyang tubig, sinanggap na niya. Kasi meron pa siyang sasabihin, pero yawa nakapako ko. Ba't niya ginawa niyo? Para sa atin yun. Kaya sinabi niya, it is finished, Father, unto them. Ibig sabihin, all sin are paid. Paid in full. Bayar na. Kaya lahat ng sasampalataya, meron kapatawaran, assurance of forgiveness, and salvation. It is finished. And to the head, I commend my spirit. At sabi yun, sumigaw siya ng malakas to release his spirit. And then, bam! Para sa atin yun. Ano ba ang ating sakit na ating puso? So baka naman natalo ka sa sabong nga, kaya ka umiiyak. Kaya masakit ang damdamin mo, natalo ka ng sabong. Hindi yan. Batok. Batok ang buti natin. Tapos magsabong, iyak-iyak ka. O sige, tumayo po tayo na. Sige na, ilapit na natin sa Diyos sa mga pain natin. Mga maltreatment ng tao, mga anak ninyo, maaaring di ba lang kayo pinapasyan, di ba lang kayo yung right respect or right thing na dapat gawin sa inyong parents, hindi ginagawa. Nakakayak yan. Nakakayak yan. Ilapit natin sa Diyos. Ilapit natin sa Diyos na nakikita ng Diyos yan. Sinabi niya na pinatunayan na ngayon, nakaipon yan sa aking bote. Noong nabigyan pagkakataon ng Diyos si Prophet Salu na makarating sa langit, dinala siya ng anghel dun sa isang lugar. Andun yung buhangin. Nandun sa buhangin, sabi ng anghel. Hindi ko lang matanda kung si anghel o si Jesus mismo nagsabi. Iniskop ko at dinala ko dito sa langit. Yan yung end of the battle. Luha yan ni George Washington. Kinabukasan, ang laban nila matinding gera against British Empire. Mga American sila. Kasi sakop sila ng British. Ayan yung luha ni George Washington. Inipon ko. Kaya inaalala ko yung luhang yan. Humingi ng tulong at habag si George Washington, Lord, bigyan mo kami ng panano. Kahabagan mo po ang aming bansa. Makalaya kami sa British rule. And we will gagawin namin ang right order sa aming bansa. At kikilalanin ka, this nation na i-dedicate namin sa iyo. Kaya kita sa pera ng USA, in God we trust. Umiyak na matindi ron si George Washington. Siya po yung general noon. Nakaluhod siya ron, tumutuloy luha niya. Kinuha pala ng Diyos yun, dinalo sa langit. Kaya ang Panginoon, sabi nga ni Santo, kaya ang US kahit na lumalayo sa Diyos,
Dahil sa mga prayers at luha ng mga Christian sa George Washington, ay ini-spare pa rin niya ang Diyos. Dahil sa mga luhang yun na nakatabi. Sipin nyo, sa US, abortion ay legal. Same-sex marriage ay legal. Pornography capital of the world. Lumalayo ang Amerika sa, ngunit they are still the strongest superpower on earth because of the tears of mga naunang saints. Kasama na si George Washington. Nakatabi. Pinakita sa kanya yun ng Panginoon. O angel, sa dalawa, hindi ko matanda yung kwento na sa doon. Kaya yung luha mo, nakatabi yan. Naintindihan ng Diyos yan. Kaya, huwag ka naman yan. Tears, no more. No more tears. Gawin mo na lang tears of joy. And I know beyond the door, there will be no more tears in heaven. Yan. Sige tayo manalangin. Lord, salamat po. Turn our sorrows into joy. Yung aming tears, gawing tears of joy. Marami po rito may mga hurt na malalim. Dahil na pang personal, pang family. Mga abandoned wife, abandoned husband, abandoned parents, abandoned father, abandoned mother. Na hindi binibigyan ng pagkilala ng mga anak. Masakit po ito sa isang magulang. Panginoon, alisin mo po ang luha nila. Balitan mo po ito ng tears of joy, Panginoon. That tears are remembered in heaven. At yung tears na yan ay preserved in heaven. It means to say God has a very, very deep concern of our tears, sorrows, and pain. Kaya maging kalangkasan at kaaliwan sa inyo ito, alam pala ng Diyos yan. So Lord, we pray, yung mga luha ng mga kapatid, palitan mo na po ngayon ang pag-aalala. Ng takot, ng tapang, lungkot, ng joy, ng kabigatan, ng kagaanan. Panginoon. And provide all the needs of your people. Panginoon. Maraming salamat. Tiwala kami na lahat ng bagay sa even our hairs are counted, are recorded. Maging aming paggala-gala, paglakad-lakad ay recorded, nakasulat sa iyo. Kaya nothing to be worried, nothing to be feared, because you are in us. Bless everyone in your personal needs ay pagkalugod po sa iyo mga anak. In lahat ng angels, spirit, soul, and body, materially, everything. Ipagkalugod po sa iyo mga anak ang kabilang needs. We love you, Lord. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen.